Dito, this hydraulics is for mechanical engineering and for industrial. Pag sinabi nating industrial, mga ginagamit sa mga planta, sa makina. Kasi may mga hydraulics din na patungkol sa tubig. No? Yun ang ginagamit ng mga civil engineer. Like yung mga dams, mga weirs, mga channels, mga canals, no? Mga kanal. No? Pag nag-ano ka ng mga dam, no? So, hydraulic yon, hydraulic din. Pero yung hydraulic na pag-uusapan natin ngayong hapon ay more on machine hydraulics na ginagamitan ng medium na oil. No? Machine oil, hindi cooking oil, no? Hydraulic oil. So, ito ay oil hydraulics, no? So, ginagamit sa automation kasi nga ang paksa na pinapatalakay sa akin ay may kaugnayan sa mechatronics, no? Hindi naman yung sa civil engineering na fluid mechanics or hydraulics na sa tubig. Okay? So marami nagtatanong, ano ba tong mga hydraulics? Ano ba to? Saan ba to ginagamit? So masabi natin na ang hydraulics ay ginagamit sa halos lahat ng field sa pang-araw-araw nating pamumuhay, especially sa mga makina, sa mga planta, no? So nag-search ako sa Google or sa internet, no? So makikita nyo rito may mga ginagamit daw sa excavator, sa mga backhoe. Di ba puro mga makina yan, no? Hydraulic brake, no? Para huminto ang isang makina, dapat may brake. At yun ay ginagamit na ng fluid, kaya hydraulic brake. Sa mga power steering, sa mga transmission. And then, sa mga aircraft, sa mga submarine, no? Sa mga lift or elevator, at mga industrial machinery. Because yung fluid natin na oil is incompressible, and that's part of ating tinatawag na knowledge sa fluid machinery or even sa thermodynamics, no? Zero
Compressibility means kung ano yung inimpart mo na force, yun din ang ibibigay niya. Unlike yung gases na nako-compress, no? So, itong mga fluid ay incompressible. No, so ayan na ito nakalagay din diyan yung mga hydraulic steering, mga jack, airplane shock absorber. Now, if you are familiar sa mga ganitong mga makina na gawa naman natin ng mga mechanical engineers, no, or engineering people. Ngayon, meron akong nilagay dito na para naman medyo matulungan ang ating pagpapahalaga. Yung hydraulic pala ay ginagamit din sa construction at napakaraming gamit nito sa construction. Katulad nito, no? Excavator. Paano mo nalaman na hydraulics yan? So, kitang-kita mo dito pa lang, eto, may cylinder, no? Isa sa mga working element, no, yung nagtatrabahong element ng hydraulics ay yung cylinder. So, ito yung cylinder, no? Ito yung piston, ito yung rod. So, tingnan natin, no? I have this, no? Fortunately, I have this digital pad which will help us para ma-facilitate yung learning natin this afternoon. So, ito ang cylinder, no? So, alam niyo naman yung cylinder, may area tapos mayroong height, no? So, cylinder yan. So, ito naman ay may piston. So, lagay mo yung piston dyan at ito ay rod, no? So, may rod. Yan. Okay? So, kung para maintindihan nyo, no, ay 3D natin. No? So, ito yung cylinder, tapos ito. No? So, may piston dyan, and then may rod. No? So, yun. Ito yung cylinder, ito yung rod. Nakita nyo to, itong stainless steel na to, ito ay rod. No? So, yun yung nagpapangyari para ito ay tumaas at bumaba yung ating backhoe. No? So, ito yung piston, no? Ito yung piston, at ito yung rod, no? Yung pinaka-shaft niya. No? Ito naman yung kabuuan ng cylinder. No? So, ang cylinder, yun ang working element ng isang hydraulic. So, moving on, ano pa ba yung mga nasa construction? Ito, yung mga excavators, no? So, hydraulic yan. Yung backhoe, di ba? Ito, kitang-kita mo na kung ano yung hydraulic dito. Kung nag-aaral ka ng hydraulics at ikaw ay mechanical engineer, or engineering student na mahilig ka sa actual, na hindi lang ikaw ay puro libro, alam mo na agad na ito ay cylinder, ito yung rod niya, no, nasa loob yung piston. So, ang tawag dito ay stabilizer or stabilizers, no, para medyo tumatag, no, tumatag ang ating equipment habang nagtatrabaho. So, ito naman yung mga cylinder dito, kung nakikita niyo, ayan, no. So, ito yung cylinder, ito yung rod, no, ito yung cylinder, ito yung rod, no. So, yan ay ginagamitan ng hydraulics. So, bulldozers, alam naman natin yung bulldozers, no, kailangan niyang i-dose o ibig sabihin ipatag, no, ayusin yung mga grading ng ano. So, ito yung cylinder natin, no, malalaking cylinder parang arm, no. Ito yung pinaka-actuator niya. So, napakaraming gamit or application po ng hydraulics. Ito yung trenchers, tapos ito nga yung loaders, no. Ito yung kita nyo agad, no. Ito yung cylinder, no? Ito yung shaft, ito yung link. Nakakabit yan sa mga linkages, sa mga kailangan niyang i-apply. No? So, makita natin na ang working element na cylinder ay nandyan. No? Sa mga dump truck, kasi pag tumaas yung dump truck, kasi kailangan niya ng i-dump o itapon yung mga buhangin or basura, merong cylinder dito po. No? So, tataas yung cylinder and by virtue of mga kinematics, no? Mga mechanism, tataas yan and then maghuhulog ng mga material. So, mga tractors, mga graders, mga pavers, ibig sabihin mga panggawa sa daan, ito, no, merong hydraulic dito na maliit at marami rin ding mga hydraulic cylinders na malalaki sa mga cranes, sa mga tele. Pag sinabing tele is remote, no, malayo. Ito ay tinatawag na telescopic, no, cylinder. Pag sinabing telescopic, 'di ba parang tele means remote or far, no? Pwedeng lumayo kasi pwede siyang mag-extend, no? So ayan, telescopic cylinder. No? So, humahaba siya at maabot niya yung mga yon para ma-deliver niya yung material. Meron ding feller bunchers and pang-bore, no, pangbutas ng mga lupa or ng mga semento. Ito, no, sa pile, no, pag nagbabaong ka ng mga poste, no, ano ka ng mga balon, no, ang tawag dito ay auger bit, no. Auger bit, pero kitang-kita nyo agad yung cylinder, no. Ito yung mga cylinder, ito yung mga hose, ayan, no. So, para masuportahan niya yung ganyang structure. Sa larangan naman ng aeronautical or sa himpapawid, no, makikita mo yung tinatawag to na landing gear, no? Pag walang landing gear, hindi makakababa ang isang eroplano
At ito naman ay merong cylinder, bottom, tsaka top. At marami pang hydraulic circuit sa loob ng eroplano, no? So magtataka ka, meron palang hydraulics dyan, no? Marami kasi ito sa heavyweight machine, it needs processing ng heavy, which is tong hydraulics, no? So yan yung mga landing gear, mga circuit. Ibibigay ko naman tong presentation sa inyo, so don't worry, bibilisan lang natin kasi are going to discuss so many things and we have I think a limited time. Now sa mga pangdagat, no, mga barko, yan, no. Imagine niyo yung submarine may hydraulics pala. Ito 'yon, no. Kinuha ko dito sa research sa internet, no. Ito yung mga accumulator, kailangan ng gas, no, accumulator. Tapos ito yung mga cylinder, mga valve, no. Ito yung mga valve, no. Nandyan lahat yan. Tsaka yung mga sensors, mga kung ano-ano pa, no. So ito yon. So may cylinder, no, sa mga barko, may cylinder, may motor para paandarin yung tank, no, yung pump nasa tank, no, kasi para mag-deliver ng fluid. So kukuha siya ng langis sa reservoir. So kailangan ng relief valve para ma-control niya yung pressure na nagagamitin niya sa system, no? Kailangan ng check valve kasi one way to or non-return valve, no, para hindi bumalik sa tangke, no, para isang fluid lang, no. So unloading valve, no, kasi depende yan sa load niya. So ito yung control valve or directional control valve. Nagbibigay ito ng direksyon sa cylinder, no. Ang cylinder natin ay forward lang at reverse, no. Basically it's translational or straight line, no, parang rectilinear motion lang na forward, reverse, no. Pero may mga iba na meron ding hydraulic motor na pwede kang magpaikot katulad ng paghahalo ng semento, no, sa may mga Volvo na truck, mga mixer, no. So in this case yung pangsarado ng submarine na ito door ay hydraulics, no. Hindi pwedeng kamayan kasi napaka high pressure niyan, no. Kailangan talagang hydraulic ang magtulak, no. So sa larangan naman ng mga automation at mechatronics, ayan, pneumatics, robotics, no, ginagamit yung mga hydraulic, no, even sa robot arm kapag mabigat na yung load. Yan. So ito, no, even sa mga construction, no, may mga sa mga robotics, no, ayan, may mga cylinder diyan. So ginagamitan na yung mga malalaking no, ito halimbawa nagpipintura ba to o nag-aayos ng dingding, no. So hydraulic or pneumatic robots ang ginagamit, no. So sa Russia, even yung pagbibigay ng gasoline, no, hydraulic or motorized na robotic na ang tawag dito, fuel, no, charge, magre-recharge ng fuel, no, sa manufacturing. Nakikita niyo ba yung ating mga sakyan, no, kung bakit yan na ganito ang itsura, mabawa na forming, drawing, no. Ito yung mga yan, no. Meron tinatawag na hydraulic press, no, pangpipi. So pag pinipi mo, drawing, may molde ka, makukuha niya yung no, yung desired na form mo, no. So lahat yan ginagamitan ng hydraulics. Even yung basura, yung mga basura niyan sa buong Batangas, sa Olongapo, sa Subic, sa Manila, pinipipi yan, no, kinokompact, baler ang tawag or compactor at ginagamitan ng hydraulics yan. Ito. So ayan, para dito, ito naman para sa kanyang ditong transverse, ito naman sa longitudinal. So lahat yan ay ginagamitan ng hydraulics. Yung pneumatic naman, ang kaibahan ng pneumatic, pag sinabing pneumatic, mga friends and students, pag sinabing pneumatic, ito ay ginagamitan ng air. Anong klaseng air? Hindi atmospheric air o yung air na galing sa electric fan, kundi compressed, no? Pinipi ng hangin na galing sa compressor at ito ay may range na 6 to 10 bars. No? So pag sinabing bars, ano ba yung bars? 1 bar is 145 PSI. No? So mga ano yan, no? Sabihin natin 10 times, ayun. So ay 14.5, sorry, 14.5 PSI. No? So etong 6 bars mga 80 yan. 80 to 145 PSI, no? So malakas ang pneumatic dahil ang gulong mo, no, sa kotse mo ay 25 lang, no, 25 PSI or 30 or 40 PSI, no. So imaginein mo, ito 80 hanggang 145. Kaya ginagamit rin yung pneumatics sa industry. At ang pinagagamitan ng mga pneumatics ay ito, no, yung mga kung ano-ano, clamping, positioning, orienting, feeling, locking, driving, access, and so on and so forth. So, drilling, turning, milling, sewing, finishing, forming, quality control, and so on. Kung kayo ay pumupunta sa dentista,
nagpapalinis kayo ng ngipin, 'di ba meron silang parang torque motor para matanggal yung mga parang gasimentong dumi sa ating ngipin. Ang tawag doon ay plaque, no? Para matanggal yung plaque kasi matagal ka nang hindi nagpapalinis, parang semento yung meron silang torque motors or powered by compressor na motor na maliit na para maalis ang ating mga dumi sa ngipin, no? Ito po yung mga application ng pneumatics, no? Yung pneumatics ibig sabihin air-driven, compressed air-driven, yan, no? Sa mga robot at diyan sa mga packaging, sa mga transfer and so on. Ngayon, how do we differentiate ngayon ang pneumatic at hydraulic? Unang-una, sa medium na ginagamit, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay ginagamitan ng compressed air at ang isa naman ay ginagamitan ng oil, no? So, ito ay hangin na kinompress, ito rin ay oil na pinump, no? Hindi siya ordinaryong oil kundi hydraulic oil, no? May mga grade yan. Depende sa viscosity, sa temperature, and so on, no? Tsaka sa application. Ang pneumatic, gumagamit tayo ng pneumatic sa maliliit lang. Halimbawa, sa pinto ng LRT, ng mga bus, no? Pero ito, di ba, sa mga bulldozer, sa mga ano, no, sa mga dump truck. So, ibig sabihin, malalaking mga load yon, no? Mabilis yung pneumatic pero erratic, no? Kasi compressible yung air, no? At pag humihina na yung pressure, hindi mo na ma-attain yung necessary force na kailangan. So you have to really maintain yung force, no? And then ito, slow naman pero stable, no? Yung hydraulic. Ito, ang heart ng pneumatic ay compressor at ito naman ang pinakapuso ng system ay pump, no? Because pump delivers and develops pressure because of the resistance due to the constriction in diameter, no? Pag nililiit mo yung diameter, tataas yung pressure diyan, no? So ito naman yung compressor, kino-compress mo para itulak niya yung piston ng cylinder. So ito nga, compressible because gas, air is gas, and incompressible because hydraulic is using fluid and fluid is technically incompressible. So whatever force ang binigay mo, yun din ang ita-transfer niya, no? So yun ang advantage. Saan nilalagay ang medium ng pneumatic? Doon sa air receiver or air reservoir. Reservoir, no? In French, it is reservoir. O kung ikaw ay English, reservoir, o pwede na rin, no? Pero sa French word, reservoir, no? Ito, tank, no? So, reservoir is tank sa French, no? Ibig sabihin, lalagyan yon, no? At ang isa pang pagkakaiba nila ay pagkatapos natin gamitin ang hangin doon sa pneumatic, binabalik natin, tinatapon natin sa atmosphere, di ba? Yung naririnig nyo, psh, psh, di ba? Ibig sabihin, nag-exhaust yun sa atmosphere. At hindi yun pwedeng mangyari sa hydraulic kasi hindi mo naman pwedeng itapon yung langis sa atmosphere or sa paligid, no? Maubusan ka ng source of energy because the energy is coming from the oil in the tank. So you have to return the oil to the tank, no? So liquid back to tank, right? Pero yung hangin, dahil maraming hangin, no, sa labas ng earth, no, yung atmosphere, kaya kuha lang tayo ng kuha ng hangin and then i-compress natin. Pero sa liquid, hindi ka naman pwedeng na mahal kasi yung langis, mahal yung langis, 'di ba? Napakamahal nitong hydraulic oil, no, hindi mo siya maitatapon, babalik at babalik lang siya or magre-recirculate siya dito sa tank na para magamit mo uli. And then sa mga piping or tubings, pneumatic is normally using PU or polyurethane na plastic. Sometimes gumagamit rin tayo ng mga aluminum and other mga metal. But most of the time, because mahina lang naman yung pressure, mga 6 to 10 bars lang, ito ay polyurethane na plastic. Ito naman, gumagamit ng high pressure wire braided hose. No? So may mga wire yan na naka-braid, no? Parang bahok. Parang hair natin na naka-braid para maging stable. No? Meron siyang mga stabilizer na braided type. No? So kita natin yung fundamentals ng dalawa, but we are going to focus more on the hydraulic side. So ito ay pneumatic side. Pneumatic side, I'm gonna skip this kasi ang ating topic ay hydraulic, no? We can discuss this later on. So let me focus muna dun sa mga ginagamit ng hydraulic na para makafocus tayo kasi mauubos yung ating oras. Now, let me use a blank page. Now, ano ba tong hydraulic system, no? Ano ang component ng hydraulic system? No, so ito ay unang-una may power pack. Ang tawag diyan ay power pack, ibig sabihin pinapanggalingan ng power or energy. Ano yung mga laman ng power pack? Siyempre, ito ay may pump. Ang symbol ng pump ay ganito and then may shade, no? Kasi po ang bilog tapos ganyan, ito ay compressor.
na symbol. Bakit ko dinidiscuss agad simultaneously ang symbol? Kasi hindi mo maintindihan yung mga circuit kung hindi mo alam ang symbology ng hydraulics tsaka ng pneumatics or mga fluid power. No? Meron yan sa ISO, meron din yan sa ASME and sa PSME. No? So, ito ay compressor. Ibig sabihin hangin yan. Ito ay pump. So, we have to somehow shade it. No? So, yung pump ay pinapatakbo ng motor. No? Hindi ka naman magpipidal dyan. No? Motor, isasaksak mo yan or ipa-plug mo yan sa 220 volts, no? Kung ikaw ay nasa uh, single phase, no? Pag three phase, gagamit ka ng mas malalaki, no? So kung mga 440 and so mga three phase, three wires na yon. Ito two wires lang, no? So ito yung pump, tapos at may pump yan, tapos ito meron yung baffle na tinatawag na divider, may baffle diyan at may mga strainer diyan, no? Mga filter or strainer, no? So yan ay siyempre may pipe mapupunta ron para malaman mo kung anong pressure yan. So may pressure gauge diyan, no? May pressure gauge para malaman mo. Tapos eto, may glass diyan, ang tawag diyan ay sight glass para makita mo ang level, no? So level. Eto naman, may pressure gauge, tapos eto may PRV. What is PRV stands for? Pressure relief valve, no? Whether hydraulic or pneumatic, merong tayong pressure relief valve, no? Ano yung pressure relief valve? Ito ang nagdidikta ng dalawang pressure mo, no? Isa sa system at isa yung working, no? Anong pinagkaiba ng dalawa? Ito, pag sinabing system pressure, ito yung pinaka maximum na pressure na madi-develop ng system mo. Halimbawa, 3,000 PSI or pounds per square inch, no? PSI, no? So P pounds per square inch, no? Pounds per square inch pala, no, no, per square inch, no? So etong pounds per square inch, no, sa mga academic, mga estudyante kayo, ito rin 'yon, no? Pounds per square inch. Bakit naging LB, 'di ba? Hindi naman kaya, parang mahirap bigkasin na pound to, 'di ba? No? Ang hirap. Kasi galing yan sa Latin word na weight, no? O bigat, libra, 'di ba? Marinig natin yung mga matatanda, no, libra. So libra is weight, no? So libra or weight over inches square. So inadapt na lang ng English kaya LB, no, LBS, no. So halimbawa ang system pressure mo ay 3,000, ang kaya mo lang na maximum ay 3,000, hindi ka pwedeng sumobra. Pwede ka naman na magtrabaho ng 2,500, 2,800, 2,009, pero hindi ka lalampas dito sa 3,000. So yun yung system. Kaya dalawa or more ang pressure relief valve, no. So ang pressure relief valve, napakahalaga niyan, no? Kasi yung excess pressure, ibabalik niya sa tank, no? So may mga hose yan na bypass. Pag hindi kaya ng system, ibabalik niya yan sa tank. Parang ano, no? Parang sa pneumatic, pag hindi kaya, ibabalik niya sa atmosphere, no? So itatapon niya yon. Ito naman, ibabalik niya sa tank at yung kaya niya lang o yung desired na pressure ang i-deliver niya. So moving on, ang linya natin ay may dadaanan na tinatawag na directional control valve. Ito DCV, no? Directional control valve. Ito yung sinasabi lang natin na control valve, no? So control valve. Ano tong control valve? Ito ay nagbibigay ng direksyon. Ano ba ang direksyon ng ng cylinder natin, na working element? Dalawa lang naman po ang direksyon ng cylinder, no? Kung ito yung cylinder mo, ito yung piston rod, dalawa lang yan. It's either forward or reverse, no? Papunta tsaka pabalik. Okay? May time na pwedeng huminto sa gitna kung meron siyang tinatawag na middle, no? Middle position, no? So, eto po 'yon. Eto, no, meron niyang ganito, symbol to, symbology lang, no, at ganyan, no, mga arrow na kung saan pupunta yung fluid, no. So, yan. So, eto papunta diyan, tapos eto papunta diyon. At normally, ito ay normally retracted, no? Ibig sabihin, yung cylinder natin ay nakaurong. Kasi pag ito yung tank, no? So, pag nag-design kayo ng circuit, ang default na tinatawag ay the cylinder is retracted. Ibig sabihin, hindi siya naka-forward, no? Kasi baka may tamaan siyang mga bagay or mga system, no? So, ang design natin ay naka-retract, no? So, ito yung symbol po ng cylinder, no? Sasabay-sabayin ko na kasi medyo kukulangin tayo ng oras, no? Ito yung cylinder, ito yung symbol ng cylinder. Ang cylinder natin ay lalagyan ng port, no? Yung port. Pag sinabing port, yung kung saan mo ilalagay yung hose, no? Hydraulic hose. So, port yan. Ito yung port A at port B.
ang tawag po sa cylinder na yan ay DAC. Ano yung DAC? Double acting, no? Kasi mayroong isang cylinder na SAC, no? Ano yung SAC naman? Single acting, no? Cylinder, no? So ito yung ating system, no? Ulitin ko, ito yung working element, yung cylinder or hydraulic motor. Ito naman yung mga processing element, directional control valve. Ito naman yung power elements natin, yung nagbibigay ng power sa system, no? So pumunta tayo dito sa working element, may dalawang klase, binanggit ko nga, ito ay single acting at double acting. Ngayon ang tanong, ano ba ang pagkakaiba ng single acting at double acting? No, pag tinanong ka, halimbawa, punta ka sa planta, no, nagpapa-interview ka, ano ba yung kaibahan ng single acting, no? Engineer, kung engineer ka man, kung engineer ka na, nakapasa ka na eh. Sa double acting at single acting. So pag hindi mo masagot 'yan, ibig sabihin ano yung kaalaman mo, hindi pa matured ang kaalaman mo, hindi na ituro sa iyo, no? Kasi ang hydraulics na binibigay ko sa inyo ngayon ay machine hydraulics, hindi yung fluid, no? Hindi yung fluid mechanics or hydraulics na nasa libro na puro formula. Ito ay actual, no? Kasi marami akong ginawang project at research sa hydraulics, no, bago ako nagturo sa university, no? I have to gain experience muna bago magturo sa university para fair naman sa mga estudyante natin, no? Para at least alam natin yung field, alam natin yung nangyayari. Ngayon, dako tayo rito. I was saying na ito ay double acting at ang isa naman, no, to differentiate para mabilis ang ating pagkatuto, ang isang cylinder ay single acting cylinder, no? So single acting cylinder. Pag sinabing single, isa lang yung side, no? Ano ba yung side na pinag-uusapan natin? May dalawang side kasi to. Ito ay piston side. So let me write here. Ito ay piston side, ibig sabihin sa side ng piston, at ito naman ay rod side or piston rod side, no? So ibig sabihin, yung fluid natin na galing sa tangke ay dito lang, no? Dito lang pupunta, no? At dito hindi siya pupunta kasi wala namang port, eh, di ba? May nakita ka ba diyang port? Wala, di ba? So walang port diyan, no? So let me use this erase, no? Erase natin 'to. So walang port diyan, no? Alisin natin 'yan, no? So walang port. Ibig sabihin wala kang pagdudugtungan ng ng pipe, no? Ng tubo. So isa lang. So ito yung linya na isa, single nga lang. So, paano yan babalik? Babalik yan kasi may spring. Normally, pag single acting ay may spring, no? So, ito yung symbol ng spring. Parang siya ay symbol ng resistance kung ikaw ay nasa electrical. Dahil nasa mechanical ka, iyan yung spring, no? So, pag nagkaroon ng pressure dito, ang cylinder or rod ay mag-move forward. Bakit siya mag-move forward, no? So, let me use tong mga ano natin, no, para dire-diretso na, no, kasi we have to manage yung time, kaya rather than going sa slide, kailangan idiretso ko na lang, no. So ngayon, paano ba nagmo-move ang isang rod ng cylinder? So tingnan natin dito sa ating illustration, bilang pag-intindi sa hydraulics or sa pneumatics, no. Meron po tayong cylinder dito at ang ito ay symbol, no. Ito ay cylinder natin, ito yung piston, no, ito yung rod, no. Stick drawing lang. Ngayon para mas maintindihan, pwede po nating i-3D, no. Ito yung cylinder, ibig sabihin may area at may height, and then nandito po yung pinaka-plato niya o yung tinatawag na piston, no. Yung piston, yan. At yung piston nakadikit yan sa tinatawag na shaft o yung rod. Right? So, I think mas na-imagine nyo yan. So, ito po, tsaka ito ay equal lang. Ngayon, paano nagkaroon ng movement? So, basic lang. Ang isa sa mga formula na ginagamit sa hydraulics ay pressure is force over area. Paano ka makaka-generate ng force? Ang elementary definition ng force ay either push, di ba? Patulak, or pabalik. Ano yon? Pull. No? Paano ka makaka-generate ng force? So, i-cross multiply lang natin yan. So, force is what? Pressure times area. So, balik tayo rito. Merong kang tangke na merong pump. Yung pump, no, ay pinapagana ng motor, no? Ito yung pump mo. Yan. So, pag umikot yung motor, papaikutin niya yung pump, no, sa electrical to mechanical energy, no, and then magdi-deliver yan ng fluid. So, yung i-deliver na fluid, dahil may port dyan, sinasabi ko port, yung
kinakabitan ng pipe, pupunta rin yung mga fluid dito at yung fluid na yon na langis ay may pressure, di ba? So kung ikaw ay may pressure and then meron kang ano to, bilog, area yon, di ba? Yung area, ano ba yung area? Ang area ay pi d square over 4, no? Ibig sabihin may area ka na pinuntahan ng pressure. So pressure times area, meron kang force, no? So yun itutulak niya, mapupuno yan ng tubig ng langis, no? Pag napuno yan ng langis, itutulak niya yung piston plate, 'di ba? Forward, right? O 'yon, 'di ba? So ang nangyari diyan kung ikaw ay single acting, meron ditong spring. So habang tumutulak ang piston, napipipi ang spring. Anong force 'yon? Compression, 'di ba? So habang nagpo-forward ang ating cylinder, nako-compress yung spring kasi mas malakas yung pressure ng langis. Ngayon pag kinat mo 'yan, pag pinatay mo yung fluid line, edi mahina na, no? Ngayon, yung na-compress na spring, no, na-compress na spring, anong mangyari? Babalik yan sa tension. Kanina kasi compression, di ba? Compression, ngayon naging tension. So, ibabalik niya. So, magkakaroon ng reverse. Kasi nga, ikaw ay single acting. Okay? Ngayon, pag single acting, ididiretso ko na po dahil minamanage natin yung time. Ang ginagamit na valve ay 3-2-way. No? I-discuss natin mamaya yan sa napakabilis lang na paraan. No? Ang 3-2-way ang ginagamit sa single acting. Magka-partner po yan. Bakit? Kasi nga, wala naman tayo dito. No? Hindi naman kailangan lumabas yung langis dito. Okay? So maliwanag na ang single acting. Ano naman ang double acting? So gamitin na lang natin tong space na to, no? Ang double acting cylinder, so mag-drawing ka ng cylinder na ganyan at may piston at may rod. Paano siya naging double acting? Kasi dalawa yung port niya. Isa sa piston side at isa sa piston rod side, no? Ito yung rod side. Okay? So rod side, ito yung piston side, no? Ibig sabihin, pag sinabing single acting, double acting, yun yung paraan ng pag-describe kung papaano pumupunta yung fluid, no? Or kung may ibang paraan nakakapasok yung fluid, kung isang beses lang o dalawa. So ito, papasok yung fluid, itutulak niya dyan, lalabas dito. Mamaya naman sa reverse, papasok rito, lalagyan niya yan ng mga langis, papunta naman sa tangke, no? Kaya tinawag na double acting. Ibig sabihin, the fluid pressure is acting on two sides. One side is the piston side, no? Tapos pabalik sa tangke, no? At pag dito naman ni-reverse mo yung valve, babalik naman dito sa side na to. Kaya either here, piston side, and the rod side, dalawa yung pinaggamitan mo ng fluid. Kaya ito ay double acting. So maliwanag na po yan, no? At diretso tayo dito. Na-discuss na natin, no? I-diretso na natin dito, no, para maliwanag. Na-discuss na natin etong ano, no, working element. Ang working element na ito ay tinatawag na na cylinder, no? So pag sinabing working element, ito ay pwedeng cylinder at ito ay pwedeng hydraulic motor. Hindi electric motor, ha. Hydraulic motor means a motor that is powered or driven by hydraulic oil, no? So hydraulic motor, parang yung sa mga mixer ng Volvo. So ito ay working element, then yung processing element, ito nilagyan natin ng solenoid, no? Ito po yung tinatawag na solenoid, ayan yung ano, yun yung symbol. Now, bakit natin ginamitan ng solenoid? Pwede namang hindi. Pwede naman. Kaya lang ang topic natin ay electrohydraulics or machine hydraulics. And when we talk of electrohydraulics, dapat may electrical element, no? So, yun yung solenoid. Ang mga purong hydraulics doon sa mga talagang mabibigat at pwede namang combination. It's pwedeng hydraulics lang at electrohydraulics. Pero para naman mag-level up tayo, no? Kasi lahat naman ngayon ay ginagamitan na ng electronics tsaka electrical. So may solenoid 'yan, no? So dalawa sa solenoid, no, sa solenoid pag pinag-uusapan yung solenoid, no, kasi yun ang nagpapatakbo sa control valve, no? Kasi iniisa-isa ko po yung system natin, no? Medyo pasensya na, nagmamadali lang tayo na para marami tayong ma-take up, no? Ito yung working element, ito yung processing element at yung process, pina-process niya yung pagbibigay ng direksyon, no? Ang tawag sa kanya ay control valve, no? Directional control valve. From the term itself, nagbibigay siya ng direksyon. Paano siya nagbibigay ng direksyon? Dahil nga may solenoid. May iba pa ba mga elemento na pwedeng makapagbigay ng direksyon? Meron po.
Halimbawa, ito ay lever. Lever, yung cambio, 'di ba? Yung mga ano ng mga dump truck, ng mga crane, tsaka ng mga bulldozer, cambio karamihan diyan. Pwede naman ding pedal, no? So, ito pedal, 'yan. Aapakan mo ng paa mo, 'yan, pedal. Pwede namang solenoid, ayun nga, no? Pwede rin namang mga plunger, no? Parang plunger, 'yan, ganon. No? So, ito 'yan, ang tinatawag diyan ay actuation, no? Actuation means, no? Means of actuation, yaan. Pero dahil electrical nga tayo, kaya pinili natin to na isama, no? Ito po ay solenoid. Okay? So ngayon, sa ito ay, ulitin ko, cylinder, no? Ang cylinder ang nagtatrabaho aside from a hydraulic motor. Pag ang cylinder ay may dalawang port, ang tawag diyan ay ano po? Double acting, no? Kaya ito ay double acting cylinder, may port A at may port B. No, ibig sabihin meron siyang tubo na maikakabit sa A at sa B. Ano naman 'to? Ito naman ay DCV, directional control valve. At ang directional control valve may mga symbol, no? So yung symbol ay mahalaga dahil engineer ka nga, dapat marunong ka, 'di ba? Parang pag civil engineer or architect, marunong ka bumasa ng plano. Mechanical engineer ka, dapat marunong ka rin bumasa ng plano ng hydraulics kasi isa sa mga mechanical field ay hydraulics, no? Or machine hydraulics. So tingnan natin dito kung paano natin i-interpret 'to. Meron siyang arrow na ganyan, tsaka ganyan, no? Ito naman ay meron ding arrow na ganito at gano'n. No? So ano yung arrow na 'yan? Ang symbol ng arrow na 'yan, no, yung arrow, no? Ay direksyon, no? Pinapakita niya kung saang direksyon ba. So ngayon, tingnan natin, no? Ang fluid, no? Ito ay nandito, no? So galing yan sa power pack, no? Yan, power pack. Ibig sabihin na nandyan yung tangke, nandyan yung motor, nandyan yung pump, no? So kung meron diyan, no, siyempre may pressure gauge, may pressure relief valve diyan, no? So eto ngayon kung may fluid diyan, no, nandito yan. So ang fluid ngayon ay nandito, no? Sa side ng rod side, no? Rod side. So kung ang fluid ay nandiyan sa rod side, if I may get another pen color para maintindihan, ibig sabihin yung ating fluid or langis ay nandito sa side ng rod, nasa B. Ito, pupunuin niya yan, no? Pupunain. Pag pinuno niya yan ng langis, kaya nga naka-retract, no? Naka-return. 'Di ba? Retract. Retract or return is the same. 'Di ba sabi ko, ang kadalasan sa design is retracted, no? Hindi ka magde-design ng mga cylinder mo na lahat naka-protrude, 'di ba? Nakaungos na, hindi pwede 'yon, no? Unless na lang very special yung case. So pag ang langis ay nandyan, ibig sabihin dito, no? Sagad yan, no? Sagad, no? Inano ko lang yung drawing, no? In-exaggerate ko. So eto sagad yan, no? Nandito yan. Eto ay pupunta dito, no? Saan pupunta? Doon sa tank. Yan. So, ang symbol ng tank, ulitin ko, lagay ko rito ha. Ang symbol ng tank ay ganito. Tank. Na? So, yan. Pag nakakita kayo ng ganyan, tank. Tangke ng ano, nandito yan. No? Yung pinakatangke o reservoir ng fluid. Okay? So, maliwanag ba to? Ito ay cylinder. Ito ay power pack. Ito ay actuation, means of actuation, solenoid. Ito naman ay directional control valve. So, kompleto na tayo, di ba? Merong nagtatrabaho, yung working element na cylinder, at merong nagbibigay ng direction sa kanya sa pamamagitan ng electrical or electronics. Solenoid, no, normally ang solenoid kasi ay 24 volts DC or 220, no? AC or ano pa, 110, depende sa bansa. Katulad ng Amerika or Japan, 110 AC, 220 AC tayo, no? Pero sa mga controls at electronics, normally 24 volts direct current ang magsusupply diyan sa solenoid. Okay po? So ito ay power pack, ito ang directional control valve, at ito ang working element. So pag-usapan naman nating directional control valve, no? Para dire-diretso na tayo, no? Yung slides bibigay ko naman sa inyo lahat, you can review this. No? So pag-usapan muna natin ang directional control valve para makumpleto ang ating kaalaman sa system ng hydraulics, no? So ito ay tinatawag na directional control valve. Yan, no? Kasi nga nagbibigay ng direksyon. Ngayon, pag nagbabasa ka ng symbol, no, merong technique diyan, no?
kasi it is a skill, it's a technical skill, it's a very highly technical skill ang sa hydraulics, no, para makapirma ka, makapag-design, no, kailangan mo ng na maraming taon, maraming karanasan, no. So isa sa karanasan na dapat mong taglayin ay ang pagbabasa ng symbol, no. So yung symbol ay mahalaga whether pneumatics or hydraulics, basta fluid yan, fluid power, no. So sa Amerika may National Fluid Power Association, no. Meron silang mga standard at ganun din under ng ASME, American Society for Mechanical Engineers. Ngayon, punta tayo sa directional control valve. Alam nyo ba ang pagbabasa ng directional control valve, no? Mga ilan lang to, no? Kasi we could not consume a lot of no, because it's Sunday na, no? Hindi naman to full lecture, no? Pero kailangan nilang ma-impart ko sa inyo to, no? Pag may nakikita kayong box, no? It's a box, it's a rectangle or square, no? Ito, ang box na to, ang ibig sabihin dito ay number, no, of switching position, no? Switching positions, no? Ibig sabihin kung paano siya kumikilos. Halimbawa, forward, reverse. Dalawang box yun, no? So, tingnan natin dito, no? Pag nakita ka ng dalawang ganyan na box, ibig sabihin dalawang position yan, no? Ito ay para sa forward, ito ay para sa pagbabalik niya, reverse, no? Pwede ka namang makakita ng tatlong box, no? Anong ibig sabihin niyan, no? A, O, B. O, bakit naging tatlo? Ito ay forward motion, ito ang reverse motion, ito ang neutral o yung gitna. Pwede mo siyang ihinto sa gitna. Halimbawa, nag-aano ka ng crane or ng dump truck, no? Pwede mo siyang ihinto sa gitna. Hindi mo pa siya sinasagad, no? You don't have to reach the limit para huminto, no? Pwede mong ihinto. Pero eto, wala kang choice. Fully forward or extended. No choice. Ito, fully retracted o pabalik. Wala kang choice dyan. Kasi dalawa lang eh. So, ibig sabihin, ang box, ulitin ko, ay para sa position. Okay? Ano naman yung mga nakadikit dito, no? Napakahalaga, no? Yung pinagkakabitan po ng mga pipes or tubo, ang tawag diyan ay ports, no? Ports, switching ports, no? Ito ay switching ports. No, ngayon, itetest ko ang kaalaman nyo sa pagbasa ng ating valvula or control valve. Yan. So paano nyo papangalanan ito? Yan, no? So ito may ganito, no? So yan. Tapos ganyan, may ports diyan, tapos ito ay ganito. Yan. So paano yan? Ang una nyong gagawin ay tingnan nyo yung number of box, no? Tingnan mo yung number of box. If I may pull out a different pen here, no? Bilangin nyo kung ilan yung number of box po, no? So bilangin mo, ilan bang box meron ako? Isa, dalawa, no? So dalawa. 'Di ba ang sabi natin yung box or yung rectangular box na yan ay number of switching positions. So ibig sabihin, two positions yan. At ang susunod, bibilangin nyo yung pagkakabitan o yung port. No, tingnan nyo. Isa, dalawa, tatlo. Sa isang box lang, no? So, 1, 2, 3. Pag nagbibilang kayo ng switching ports, you always consider one box only. No? So, ito, sa isang box, ilan na to? 1, 2, 3, 4. No? So, apat. Ito, tatlo lang, di ba? 1, 2, 3. So, ang tawag dito ay ano po, 3-2-way. No? Kasi pag nasa planta kayo, no, kasi nagtrabaho naman ako sa industry, no? Tsaka ang dami kong mga projects sa hydraulics, tsaka pneumatics, tsaka robotics. 3-2-way. Bakit naging 3-2-way yan, no? Isa, dalawa, tatlo. Ang numerator o yung number na nasa taas ng configuration ay number ng ports, no? Yung pinagkakabitan ng tubo, tatlo. At yung sa baba or denominator, yung position, dalawang position lang, forward tsaka reverse. So ito ay 3-2-way.
no? Pero hindi pa kompleto 'yon. Ang tawag diyan ay 3-2-way single solenoid. Okay? Kasi isa lang eh. Kung dalawa 'yan, o double solenoid, eh isa lang. Single solenoid. Pangatlo ay spring return. No? So babalik siya, no? Babalik siya. Kaya ito, no, 3-2-way single solenoid spring return directional control valve. O mag-cite pa tayo ng isa, no? So para mabilis na, no? So ito po ay isa pang valve, no? Yan. Makikita niyo yan sa mga ano, sa mga hydraulic plants, no, sa mga planta, sa mga plano ng hydraulics. Pag ikaw ay tinanong ko, "O, paano mo pa anong klaseng valve 'yan? Anong klaseng valve 'yan?" No? So ang una niyong titingnan ay yung nasa numerator, di ba? Ang nasa numerator ay number of ports o yung pagkakabitan ng tubo ng langis. At yung nasa baba, yun yung switching position, no? Position, no? So ito 'yon. Bilangin mo ang box. Ilan lahat sila para mailagay mo yan sa denominator, no? So, meron kang tatlong box, so tatlong position. Ayan, no? Positions, no? Ngayon, pag nagbibilang ka ng ports or pagkakabitan ng tubo ng langis, isang box lang ang i-consider mo. Yan, no? So, isa, dalawa, normally ito ay P, pressure, no? Ito ay A, yung port A sa taas, ito yung port B, ito ay T, no? So pag nag-research kayo sa hydraulics, lagi yang PABT, no? PABT. Ano ibig sabihin niyan? Pressure or power, ito yung port A, ito yung port B, ito yung port sa tank. Kaya apat. So nandito yung cylinder, ilalagay ko lang po, no, para mabilis tayo. So yaan, dahil ganyan, automatic alam mo na double acting, no? Kasi 4 eh. Pag mahigit sa 3, no, 3-2-way, ginagamit yan sa single acting cylinder. Pag 4-2-way and above, no, 4-2-way or 4-3-way, sa double acting yan kasi meron na siyang ito, no, meron na siyang port, no. So tingnan mo, ito yung B ilalagay natin dito, yung A ilalagay natin diyan, no, 'di ba? Ayan, no. Tapos ito babalik sa tank, ito sa power pack niya, 'di ba? So ganyan. Ngayon, kulang pa tayo dito, no, number of ports. Ilan 'yan? Sa power, isa, sa A, ito 'yon, sa B, tatlo, at sa tank, no? So 4. Diba? So ang tawag po diyan ay 4-3-way, no? Ano pa? Ang means of actuation, no, kaya kumikilos yan ay sa solenoid, no? Ilang solenoid ba meron tayo? Dalawa. So yan ay double acting solenoid, no? Ay double. Hindi na pala acting. Double solenoid lang, no? Ang double acting ito, no? Double acting cylinder, no? Double solenoid. Ano pa? May dalawang spring na nagpapangyari sa kanya na sumentro, yung spool valve, no? May spool kasi yan eh. Yung spool parang shaft na ano lang, no, na may mga contour, no? So spool. Pag kumikilos 'yon pakaliwa, pakanan, kaya umaano yung ano, yung langis nakakadaan. So 4-3-way valve, double solenoid, spring centered, no? Okay. Spring centered, no? So ito is another, no, saka na natin i-take up yan, no? Kasi meron diyang open center, middle center, no? Or closed, no? So pero pang middle position yan, no, para papunta yan sa tank. No, so na-take up na natin yung cylinder, working element, processing element, nagpa-process, nagbibigay siya ng direksyon, at ito yung power, no, power pack, no. Ang power pack, ulitin ko, ay may motor. Yung motor papaganahin yung pump, no? So yung pump, dalawa yan, no? Pwedeng unidirectional, isa lang, or bidirectional, no? Pwedeng mag-reverse, no? So ito ay bidirectional. So yun po ang hydraulic system, no? Ito nandito po lahat 'yan, no? Bibigay ko naman 'to, 'yan. Ito, 2-way, 3-way, 4-way, nandito lahat 'yan, no? Kaya lang nagmamadali lang tayo
dahil linggo ngayon at magpapahinga pa rin, no? So, nandyan lahat yan kung paano basahin yung mga valve at yung mga circuit, no? Meter in, meter out. Ito yung binanggit ko kanina, ito ay plunger. So, hindi yan solenoid, hindi rin pedal, plunger, ano lang yan, by manual, no? Tapos, ito ay check valve, no? Bigyan ko lang mabilis to. Bakit check valve? Ang check valve ay hindi lang ginagamit sa hydraulics, whether pneumatics, hydraulic, mga plumber, master plumber, no? Ito ay non-return. Ibig sabihin hindi siya bumabalik, no? Or one way, no? One way flow valve. Bakit kailangan yan? Kasi ito po yan, no? Meron yang ball dito. Pag nakita kayo ng symbol na ganyan, no? Kung saan yung arrow, no? Kung saan yung arrow, doon siya pwedeng pumasok. Ibig sabihin, go. Yeah? Go. No? Pwedeng pumasok yung fluid. Ito, no go. Bakit? May valve nga eh, no? May pangsara. O hindi makakapasok yung fluid, no? So the fluid can only flow in one direction, in this side only. Kaya ito, tingnan nyo to. Pag ng fluid, mahahati sa dalawa, no? Pupunta rito, tsaka doon sa needle valve. Ito ang tinatawag natin ay needle, no? Needle valve or restrictor valve, no? Uh, maliit yung diameter niya. Meron siyang ano parang adjustment, no? Parang sa gripo, no? Meron siyang pang-adjust, liliitan mo para makontrol yung speed, no? Kasi pag kinontrol mo yung flow, makontrol yung speed ng cylinder, no? So dito hindi siya makakapasok, 'di ba? No go. No go siya. So mapepersa siya rito, so mabagal. Kaya metering in, no? Meter in meaning you are regulating or metering the fluid coming in to the circuit, no? So yan. Pero pagbalik niya, tingnan mo, no, pagbalik niya mabilis na kasi ito free flowing naman, 'di ba? Ayan, no, makakarating siya diyan, 'di ba? Pag ganyan yung arrow, yung nose, pwede siyang pumasok. So, dalawa ang choice ng fluid, pwede dito tsaka diyan. So, mabilis lang ang pagbalik niya, no? Contradict naman sa metering out, no? Dito mo naman ilalagay yon dito sa may ano, port B, no? Pag out naman, yung ang kinokontrol mo ay yung pagbalik, no? Kasi kanina mabilis yung papunta, mabagal ang pagbalik or controlled. Ito naman, ang makokontrol mo sa side naman ng pagbalik, no? Ito hindi siya makakapasok dito. Tingnan niyo, pakitingnan niyo po dito. Hindi siya makakapasok kasi may valve nga eh, no? So you cannot go here, no? So no go. You can only go here in this side, no? Kasi ito yung nose ng arrow. So ito mabagal kasi mapapersa siya na dumaan sa restrictor valve or needle valve, no? So if you have applications na nangangailangan na pagbalik ay mabagal, kailangan yung gamitin ang meter out, no? So I think ang bigyan niyo lang ako ng 5 minutes, no? Marami naman to. So ito yung diniscuss natin kanina, 'di ba? Yung mga tangke, yung mga filter, no, yung suction papunta sa pump, yung discharge, may baffle or tinatawag na baffle plate para hindi maghalo-halo ang mga dumi, no, para ma-separate niya. So, kumpleto naman 'yan, no, pati mga symbol, nandiyan po lahat 'yan, medyo maliit nga lang, no. Pati yung mga formula, yung mga principle, nandiyan po lahat 'yan, no, yung structure ng ating circuit, no. Ayan, no, cylinder, 'di ba? Ito yung single acting, merong port diyan. Pag dalawa ay dito, double acting. Ito 'yan, no. Pwede dito, no, pwedeng pumasok dito at dito. Kaya double acting. So nandiyan po lahat 'yan. And eto lang, no, magbibigay lang tayo ng isang problem para naman kumpleto, no. So tingnan natin tong circuit because one of the ano na gusto ko sanang i-emphasize is yung pagbabasa or pagdi-design ng circuit. So paano ba 'to babasahin, no? So pag tinanong kita ngayon o tinanong ko kayo, pwede mo bang explain sa akin ang control valve na yan? Ano bang pangalan ng control valve na yan? Anong klaseng control valve ba yan? O, di ba tinuruan na-discuss na natin, tinuruan ko na kayo. So, eto ay, babasahin mo muna yung box, no? Ilan bang posisyon yan? Sa dalawa at tatlo. So, alam mo, no, sa fraction natin na kadalasan ginagamit, alam mo na tatlong posisyon, no? So, saan ba yung posisyon? Nasa baba, no? Denominator, nasa baba. Etong nasa taas ay ports. Pagkakabitan mo ng tubo. So, ilan yung posisyon? Forward, reverse, tsaka neutral. So, tatlong posisyon. Ilan ang box? Ilan ang connector, connection, no? Ito, punta ka sa gitna. Either eto, or eto, wala namang problema, no? Eto kasi, puro connecting ports lang naman yan. Tingnan nyo. A, B, P, T. Di ba sinabi ko kanina, P, A, B, T? So, apat yan, no? 1, 2, 3, 4. So, 4, 3-way. Ang tawag dyan ay 4, 3-way. Ano ang paraan
na pumupunta siya sa kanan or sa kaliwa, meron siyang lever, no? Ayan, no? Cambio. So, ito, ang tawag dyan ay pwede mo sabihin lever actuated. Yan. So, may spring. Yan, no? Isa, dalawa. So, spring centered, no? Ibig sabihin, pinipilit niya due to spring tension, no, and compression, na lagi siyang nasa gitna, no? Lagi nasa gitna. So nagsi-circulate lang yung yung oil papunta sa tank, no? Ito yung tank eh. So pag inon mo yung motor mo, pupunta lang yung ano, no? Pupunta lang yung langis mo sa tank, no? Kitang-kita naman diyan. Okay? Kaya nga spring-centered directional control valve, manually actuated kasi nga ay ito ay cambio lang, no? Four-way. Paano mo nalamang four-way? Apat yan, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat yung pinagkakabitan, four-way. Position is 3, no? Forward, reverse, neutral, no? So, yan. Ito, basahin natin to. Anong ibig sabihin nito? Ay, anong pangalan to? Check valve, no? So, hindi pwedeng bumalik, but pwedeng mag-forward. Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Pump, di ba? So, hindi lang pinakita yung motor, may motor yan dyan, pero ito ay strainer, filter, no? Ito yung tinatawag na PRV or pressure relief valve. Pag sobra ang pressure, ito, nakita nyo yung invisible line, itutulak niya yan para pumunta sa tank yung excess pressure, no? Ito yung tank, no? So, ito yung cylinder, which is the working element. Anong klaseng cylinder? Double acting cylinder po. Dahil papasok ang fluid rito, lalabas doon. Pag nag-switch over, papasok dito, lalabas doon, pabalik sa tangke. Okay? So, yan. Eto, meron tayong mga sample problem dito, but I think it requires a lot of time kasi medyo may electronic, may relay, no? I have to discuss yung relay muna, tapos yung mga logic sa gagamitan ng single solenoid. Ito naman ay double solenoid, which requires a lot of time, but it is very interesting and very, very, ano naman, no? Yung informative. No, hindi natin i-discuss, babanggitin ko lang kung anong ibig sabihin, no. Pag sa hydraulics or pneumatics, pag nakakita kayo ng plus, yun po ay forward. Pag no, A plus, forward yon. Ibig sabihin, yung cylinder A ay magpo-forward. Pag B plus, ang cylinder B, no, ang cylinder B ay magpo-forward. Pag B minus, ang sequence niya, yung B na, ito, yung B, babalik siya. Pag A minus, yung A cylinder, babalik siya. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong dalawang cylinder, i-design natin na sequence ay ganito, no? A plus, no? So, yung cylinder A mo ay magpa-plus, then B plus, ito yung A mo, ito yung B, cylinder mo ay B plus. Ang pangatlo, 1, 2, 3, 4, ang pangatlong sequence, B minus. So, ito yung cylinder B, babalik, no? At yung pang-apat, A minus, babalik. So, paano mo gagawin yan as an engineer, as a mechatronic engineer, as a mechanical engineer? Kailangan mo ng knowledge ng mechatronics at hydraulics, no? Kaya nga ito ay electrohydraulics. May sequence, no? Tapos may mga sensor yan or yung tinatawag na limit switch, no? May mga limit switch ka na gagamitin para magbigay ng signal to the next sequence, no? So mayroon dito A0 or A0, A1, B0, B1, no? So may sequence ka na gagawin at i-design mo yan, no, para ma-accomplish mo yung ganitong sequence. At ito ay dalawang cylinder lang po yan, ha? Cylinder A, forward at reverse, cylinder B, forward at reverse. E paano kung ang planta mo ay daan-daang cylinders, no? Daan-daang mga equipment, no? I-design mo as a mechanical engineer or isang makina lang na maraming cylinders, no? So, yun ang mga kailangan na skill na pwede nating taglayin, no? So, kailangan patuloy tayong nag-aaral, patuloy tayong nagre-research, patuloy tayong hunger for knowledge, no? So, eto may project dito ginawa ko sa as a professor sa Africa, no, sa Defense University, Military University, no, PLC, no, kasi nga mechatronic engineer ako, ginamitan ko ng PLC, pwede rin gamitin ng Arduino, no. So ito ay cylinder A, ibibigay ko sa inyo na to para ng working assignment lang. Ito yung A, tutulak niya daan. Pag tinulak nito, no, B naman, no, pupunta doon, no. Tapos babalik yung A minus, tapos B ng sabay, no. Pag sinabing ganito, parallel, sabay. Pwedeng magkasabay kasi yan, no. So A, tulak, then pag nandito na yung plank, tulak yung B.
O pagbalik wala namang naistorbo sa kanilang pareho, o sabay na para matipid tayo sa operations. A minus B minus, matipid ka pa sa relay, matipid ka ba sa sequence or process. So I think yan muna kasi medyo na-consume na natin yung oras, and we could have another ano no yung seminar for this, kasi ito matagal talaga to, no, hindi lang oras, no, kalahating araw o isang araw, no, para matutuhan. Hindi ka matututo ng hydraulics or electrohydraulics sa isang oras lang, no, pero I'm always available. I'm always ready or generous enough to share, no, walang problema, magsabi lang po, no, kung gusto niyo pang mag lecture, no, sa sa electronics, ay sa mechatronics, tsaka sa robotics, sa mga automation, uh, ano po, handang-handa po ako kayong tulungan or i-share ang knowledge. So muli po, maraming maraming salamat sa pakikinig nyo sa topic natin na mechatronics, pero ang ating focus ay electro-hydraulics. So magandang hapon po at maraming salamat sa pakikinig. Kung may katanungan, ibibigay natin, i-turn over po natin yung floor doon sa ating mga host para sila ang mag-facilitate ng ating program, no, towards the end.